Kanina pa pala ako nagsimula. Pasensya na. Akala ko hindi pa ako nakapagsimula. So anyway, ang pag-usapan po natin sa ngayon yung kaso ni Joey Oy. Si Joey Oy na nanalo pagka congressman sa Manila 6th District. Pero nakabitin ngayon dahil nagprotesta laban sa kanya si Benny Abante na kanyang tinalo. Si Benny Abante naman ay yung kasalukuyan dating congressman ng 6th District ng Manila. Yung kanyang petition for cancellation of the certificate of candidacy ni Joey Oy ay nanalo siya. Kumbaga pinanalo ng Comelec. Yung pinanalo ng Comelec, ang rason ng Comelec ay ganito. Tingnan mo na, ipinanalo siya yung tapos ng eleksyon. Kumbaga mayroon ng kulay. Nanalo na si Joey. Pero nung una, nung hindi pa eleksyon, parang binaliwala lang ng Comelec. Nung nanalo na si Joey Oy, ang ginawa naman niya, no? Ito talaga tarantado talaga yun. Hoy! George Irwin Garcia, wala ka nang ginawang maganda. Okay, itong ginawa nila. Itong circumstansya ni Joey Oy. Ang nanay niya, Pilipina. Tatay niya, Chinese. Tapos, nung 5 years old siya, pinanganak pala si Joey Oy noong March 15, 1962. So, 1935 Constitution na mamayani. Pagkatapos, nung pinanganak siya, ang tatay niya Chinese, nanay niya Pilipina. Pagkatapos nung dumating sa edad na 5 taon si Joey Oy, ang tatay niya na Chinese ay naging Pilipino sa pamamagitan ng naturalization. Okay, naturalized na siya. So, tatay niya Pilipino, nanay niya Pilipina, pero tatay Chinese, ay pwedeng sabihin, alanganin pa kanyang citizenship nung hindi pa naging Pilipino tatay niya. So, nangyari, ang tatay niya naging Pilipino, 1967. Ito na ngayon, takbo na tayo ngayon. Ito lang naman, binanggit ko na facts, yan lang naman mahalaga sa kasong ito. Punta na tayo ngayon sa desisyon ng Comelec. Dahil dyan, dinesisyonan ng Comelec na siya ay hindi natural born Pilipino. Naturalized lang siya dahil sumunod siya sa tatay niya. Kasi sa batas po ng naturalization sa Commonwealth Act 63 ay ang lahat ng mga minor de edad na anak ng mga foreigner na naging naturalized ay automatic Pilipino na rin. Yan po ang batas. So, ibig sabihin nun, parang inamin na rin sa interview ito ni Joey Oy na hindi siya nag-elect na tinatawag na election, mamimili na pagiging Filipino citizen. So, nevertheless, ang decision ng Comelec, hindi siya natural born. So, disqualified. Nagsampa sila ng motion for reconsideration noong June 25. Tapos, ang bilis ng decision ng Comelec, talagang pinapaboran si Abante. Ang bilis ng decision. Yung isang kaso ko hanggang ngayon, hindi pa siya nag-decision. Yung kinasuhan ko ng petition to declare as general failure of election, ang election kasi 17 million na mga tao ang hindi nabilang ang kanang boto sa pagkasenador. Hanggang ngayon, wala pang sagot. So anyway, nung sinabi ng Comelec na gano'n, ang decision, June 30, alas 10:45 ng umaga, nagpalabas ng decision na binasura ang motion for reconsideration ni Joey Oy. Nang ibig naman sabihin ay kung basura at saka pinroklaman nila na wala ng ang proclamation kay Joey Oy bilang panalo ay canceled na. So, dapat magsimula June 30, alas 12:01 yung pag-enter into office ni Joey Oy. So, dahil hindi pang alas 12 ng tanghali ay nalabas ng desisyon, so, ibig sabihin, ay kansilado na. Ito na ngayon. Anong nangyari? Wala. Cancel. Talagang pinapaboran ng Comelec
itong bata ni Romualdez na si si Benny Abante. Malakas talaga si Benny Abante. Bakit? Yung anak niya, si Attorney Princess Abante, ginawa pang spokesman ng House of Representatives. Hindi naman magaling. Pasensya ka na, Princess Abante. Okay, ngayon, ang nangyari, hindi, uupo ba ngayon ang tanong yan, uupo ba ngayon si Benny Abante? Kasi pinroklama siya. Uupo siya because of that proclamation. Ngayon, ang problema naman sa Comelec, bakit nila pinoproklama si Benny Abante, gayong alam naman ng Comelec, alam na alam nyo, ng June 19 ay nagpalabas ng decision ang Supreme Court na bawal na ang second place na mananalo iproklama kung ang panalo ay na-disqualify. Pero pinroklama nyo pa rin. June 13 nyo pinroclaim. So kung June 19 ang kaso na inabas ng Supreme Court, dapat plus 15 days, 20, dapat July 5 pa mag-final. So sinamantala nila ng Comelec ang katotohanan na hindi pa final ang desisyon ng Supreme Court sa Pax Ali, Dato Pax Ali case, Dato Pax Ali Manguda Dato versus Comelec case, na kung saan ay dineklara po ng Comelec, ng Supreme Court, na simula ngayon, bawal na ang second place na magiging panalo kung ang nanalo ay ma-disqualify. Akalain mo naman, ang ginawa nila, sinamantala ng Comelec. Iba talaga kapag may iba talaga, pera-pera bang laban dyan? Comelec, George Erwin Garcia. George! King George! Ano ba nangyari? Halata naman po kayo. So ngayon, ang inyong dahilan kung bakit binasura nyo ang apila, yung motion pre-consideration ni Joey Oy, kasi hindi siya natural born. Ang tawag nyo sa kanya naturalized. Kasi ganito nga ang Pastor Rodi Rabi, ganitong sitwasyon ni Joey Oy. Pinanganak siya noong March 15, 1962. So sa panahon ng 1935 Constitution ang namamayani. So, nanay niya, Pilipina, pure. Tatay na Chinese. So, kung ganon, ang batas sa 1935 Constitution nagsasabi, ganito po yun, na kung ang sino man ay pinanganak na nanay ay Pilipina at ang tatay ay hindi Pilipino, kailangan yung bata, pagdating niya ng edad niya na 21 hanggang 23, kailangan ay namili na sila kung anong citizen sila. At ang pagpipili po niya na gagawin nila sa pamamagitan ng pagsagawa ng sinumpaang salaysay. At ang sinumpaang salaysay ay isusumiti nila sa Civil Registrar's Office kung saan ang mga birth certificate ay tinatago. Kung hindi, doon sa Bureau of Immigration. Ganon po ang batas sa 1935 Constitution. Pero nagkaroon na tayo, fast forward tayo, sa 1987 Constitution. Sa 1987 Constitution, merong nakalagay dyan sa number 2 section, paragraph 2 section 1, na sinasabi, the following are citizens of the Philippines. Those who are citizens of the Philippines at the time of the adoption of the 1987 Constitution. Number 2, those whose fathers or mothers are citizens of the Philippines. Nang ibig sabihin naman po ay hindi na, kung ako tanungin mo, na supersede na ang 1935 Constitution kasi ang nanay niya Pilipina. Hindi na kailangan na magkaroon pa siya ng panunumpa na pipiliin niya pagka-Pilipino. Ganun pa man, pwede rin sasabihin na ang argumento ko dito, which is tama. Ipakita ko sa inyong batas. Ang argumento ko rito ay dahil ang tatay niya nung 5 taon pa lang siya ay naging Pilipino na, hindi niya na kailangan gumawa ng sinumpaang salaysay para ideklara niya na siya ay maging Pilipino. Wala na siyang gagawin. So kung wala nang gagawin si Joey Oy, anong ibig sabihin?
Ang tanong diyan, natural born ba siya o naturalized? Kasi yung tatay niya naturalized. Ang nanay niya full-blooded Pilipina. Anong gagawin? So, ngayon, tumingin tayo sa definition ng natural born sa 1987 Constitution at saka 1973 Constitution. So, natural born sa 1987 Constitution, sabi niya, natural born citizens are those who are citizens of the Philippines from birth without having to perform any act to acquire or perfect their Philippine citizenship. Those who elect Philippine citizenship in accordance with paragraph 3, section 1 hereof shall be deemed natural-born citizens. Okay? Ibig sabihin nun, dahil hindi na siya kailangan pa mag-elect kasi tatay niya naturalized na, natural-born siya. Anong ginawa ng COMELEC? Hindi ka natural-born. Kaya, ang ginawa pa ng COMELEC na bastusan ang ginawa, may desisyon na ang Supreme Court na hindi na pwedeng gawing congressman na panalo ang second placer kung ma-disqualify ang panalo. Akalain mo naman ay binaliwala nila yon. Pinroklama pa si Abante. Pinroklama si Abante. Napakamaling-mali. Paano tayo Pilipinas? Mga Pilipino, paano tayo? Kung ganito ang ating mga opisyal ng bayan natin. Sinasamantala ni George Erwin Garcia at saka mga kasama niya komisyoner ang katotohanan na hindi pa final ang desisyon sa kaso na Dato Pax Ali Mangudadato versus COMELEC na nagsasabi na mula ngayon, bawal na iproklama na panalo ang second placer kung ma-disqualify ang panalo. Dahil lamang sa July 5 pa magpa-final ang desisyon ng Supreme Court at palabas kayo ng desisyon June 30. So, pwede pa niyong sabihin na hindi pa nag-take effect ang desisyon ng Supreme Court? Grabe. Pero problema sa inyo, alam niyo na may desisyon. Yan po ang ginawa nila. So, dahil dyan, ang akin pong argumento ay ganito, simple lang. Dahil nag-naturalize ang tatay ni Dewey Oy noong 1967, hindi niya na kailangan gumawa ng sinumpang salaysay na ako ay gusto ko maging Pilipino. Kasi ang nanay ko buong Pilipina at ang tatay ko Chinese nang pinanganak ako. Hindi na kailangan kasi nag-naturalize ng tatay niya at kung nag-naturalize ang tatay niya, automatic lahat ng minor de edad na anak ay automatic retroactive mula nung pinanganak siya ay Pilipino na rin. At tama naman ako. Bakit? Sa kaso po, sa kaso na dinesisyonan ng Supreme Court, Co versus House of Representatives Electoral Tribunal, GR number 92191-92, July 30, 1991, sinabi ito, si Jose Ong Jr. na nanalo sa Northern Samar 2nd District ay ipinroklama, dinesisyonan ng Supreme Court na natural born. Ito ang katangian ni Jose Ong. Siya ay pinanganak noong 1948 sa Pilipina na nanay at Chinese ang tatay. Tapos, yung tatay niya, noong 1957, 9 years old pa lang siya, ay naging Pilipino. Ibig sabihin, minor si Jose Ong. So, ang tanong ngayon, pwede ba siya tumakbo bilang natural born? Ang sagot po ng Supreme Court, ito po. Asa may sagot ng Supreme Court? Ang sagot ng Supreme Court, kinilala siya na natural born sapagkat hindi niya na kailangan na magsagawa ng sinumpaang salaysay para deklara niya na gusto niya maging Pilipino kasi ang tatay niya Pilipino na. Ibig pong sabihin dito ay binastos ng COMELEC yung desisyon ng Supreme Court sa Co versus Itzret. O pakinggan natin si Joey. Kawawa naman ng taong ito. Nawa talaga ako.
O ito, pakinggan, ipagdasal niyo lang si Joey, oy. Saan ba yun? Ito. O ito si Joey, oy. By directly asking you, sir, are you a natural-born Filipino? Yes. Why? Can you explain why? Actually, I was born in March 15, 1962 sa Santa Mesa, Manila. Mhm. And ang mother ko is Filipina, from Bulacan. Pero lumaki siya sa Itiague. Doon Sa Isabela. Sa Taga Manila. Bulacan nanay niya. Sa Itiague, sa Manila area. Okay. So, Sagi, Manila. ayun, dahil mother ko Pilipina naman, Mhm. so dito ako pinanganak, dito ako lumaki, so natural born Filipino Yeah, citizen. but your father is Chinese, sir, and he was naturalized when you were 5 years old. Tama po ba yung Tama. ganung facts? But the argument, of course, is that ang pinapairal daw is the 1935 Constitution according to COMELEC, no? Which says that once a Filipina was married to a foreigner, kinukuha niya yung citizenship niya. And do you agree with that, sir? No. Why? Actually, siguro through attorney dialogo, mas ma-explain niya. Point by point, for attorney. Attorney, if you may. Yes, please. Yeah, okay. Yung po kasing citizenship ni Kong Joey ay hindi dapat i-limit ang usapan sa 1935 Constitution. Unang-una, maling sabihin na nawala ang Filipino citizenship ng mother niya nung magpakasal sa father niya. Yes. Kasi ang batas natin at that time, may nakalagay naman talaga na gano'n, pero hindi yun automatic. Mangyayari lang yun na mawawala ang Filipino citizenship kung sa batas ng China ay binibigyan siya ng Chinese citizenship. Wala naman pong gano'n. Okay. In fact po, sinumitan niyo po yung ilang birth records niyo Yes. and para suportahan yung inyong claim. But unfortunately, it was used against you pa by the COMELEC. What's your reaction? Actually, for me, parang unfair. Hindi naman nila tinignan lahat yung mga binigay namin. Actually, yung mga jurisprudence na nangyari, same ng case ko. Attorney, ano yun? Co versus Ong. Versus HREP. Versus HREP. Same, hindi lang naman isa eh. Na napatunayan ng Supreme Court na same sa akin. Natural born citizen. Supreme Court ruling. Pero may hinala ba kayo kung bakit ganon? Despite that argument, despite your message to the COMELEC, to understand fully your claims, hindi po yun yung nangyari. Yung hindi namin maintindihan eh. At sinite naman lahat ni attorney, di ba? Sinite namin lahat na magpo-proof na natural born citizen ako. Pero napag-usapan nga ni attorney na parang hindi naman nila tinignan. Nakatingin lang sila doon sa 1935 Constitution, which is nagkaroon na tayo namin na noong 1973. Then nagkaroon tayo ng 1987 Constitution. Ang magte-take effect yan legally, 1987 Constitution dahil nasusupersede na ng 1987 Constitution, yung 1973 and 1935 Constitution. Nakafocus lang sila doon sa 1935, which is meron na tayong sinusunod na yung latest is yung 1987. In relation to the ruling of the COMELEC, you filed several motions sa Supreme Court. No? Marami kayong mga hiniling sa Supreme Court. Ano-ano po ito? Initially po, nung Monday din mismo, pagkalabas ng desisyon ng COMELEC, nag-file din kami kaagad ng petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court para mapigilan yung pag-implement ng COMELEC decision. No? At doon, sinabi namin, unang-una, kung bakit natural-born citizen si Kong Joey. We admitted that under the 1935, hindi siya talaga natural-born citizen, pero nagkaroon na tayo ng 1987 Constitution. And there is a provision in the 1987 Constitution that is precisely intended para doon sa mga pinanganak under the 1935 Constitution. Nakalagay po doon na kung pinanganak ka by a Filipino mother
at nag-elect ka ng Philippine citizenship, you are deemed a natural-born citizen. So yun po yung argument namin. No? That under the 1987 Constitution, the existing Constitution now, natural-born na po si Kong Joey. Yeah. And also, nag-file din kayo ng mandamus po. Yes, nag-file din po kami ng petition for mandamus yesterday to compel the House of Representatives na kilalanin si Kong Joey bilang congressman ng 6th District dahil sa Constitution natin, nakalagay din po kasi doon na ang term of office ng mga na-elect na congressman ay dapat magsimula at 12 noon of June 30 following the election. So nag-start na po yun ng Monday. At siya ay nakapanumpa. Tama po, nakapanumpa po kayo. Nakapanumpa na rin, nakaproclaim na rin. Proclaim na ako, nakapag-oath na ako sa Executive Judge sa Manila. Ang pangatlo na lang, Makaupo kayo. umupo ako. Mag-assume ako ng office. Yeah. June 30, 12 noon. So, Which hindi naman nila hindi nila ginawa. Pero pagdating niyo sa Kongreso, take us back. Quickly po, pagdating niyo sa Kongreso noong June 30, what happened? Meron ba kayong opisina doon? What happened? Una-una, ang ginawa namin, magpa-file nga kami ng bill. So, hindi rin nila ni-receive. Pumunta kami ni attorney, kasama ko yung mga staff ko sa Secretary General's Office. So, na para makakuha kami ng office, mag-assume na kami ng office, nire-reject nila kami. Kinakausap niyo po mismo ang Secretary General? Actually, yung si Attorney Salonga, yung Executive Director ng Secretary General's Office, sinabi niya sa amin na nag-iingat lang daw sila. They would rather err on the side of caution. No? Kaya hindi daw muna nila inilagay si Kong Joey sa roll of members. No? So I asked him, paano naman yung sinasabi ng 1987 Constitution na dapat mag-assume na at 12 noon of June 30. At nandun din naman yun sa rules ng House of Representatives. Nga lang sabi niya, abogado rin daw siya but he cannot decide. So he will just refer the issue to their legal counsel. How did you feel about that? Siyempre po kayo po ay... Anyway, ay pakita ko lang po dito sa inyo yung sa parallel case. Parihong-pariho ang kaso ni Joey Oy kay Jose Ong. Ito naman ang sitwasyon ni si Jose Ong. Ipakita ko sa inyo. I-share ko sa inyo itong research ko sa AI. Ito, research ko sa ChatGPT. Yan, So, nakikita ba ninyo? Ayan, nakita ninyo yung research ko sa ChatGPT. Ang case na to, Ko versus House of Representatives Electoral Tribunal. Ayan ang nakalagay dyan. So, ang sitwasyon, it involves Jose Ong Jr., who was elected in 1987 as Congressman of Northern Samar 2nd District. Ang kalaban niya, his opponents contested that he's not natural born. Despite may residence pa siya sa distrito. Ngayon ang sinasabi dito, ito yung facts of the case. Citizenship by election or derivation before 1973. So ngayon, si Ong, pinanganak 1948. Nanay Pilipina. Waray pa nga nanay niya . Father, Chinese. 1957, ang tatay ng Chinese naging Pilipino. Na habang minor de edad pa si Jose Ong. So, ang Supreme Court ay nag-rule ng early acquisition dahil sa naging naturalized na ang kanyang tatay, hindi niya na kailangan mag-elect pa ng citizenship. Iyan po ang eksaktong kaso ni Joey Oy kung ikumpara mo kay Jose Ong. Ito naman, basahin natin yung decision na yan ng Supreme Court dito. Nakakahiya talaga itong kuminik natin. Ito yung decision ng Supreme Court. Mga election lawyer yung mga commissioner dyan, pero hindi pa nila inano. Basahin natin yung kaso ni Ong na sinabi ng Supreme Court. We repeat that any election of Philippine citizenship on the part of Jose Ong would not only have been superfluous, sobra-sobra na,
but it would result in absurdity kung kailanganin mo pa siya sinumpang salaysay kung tatay niya Pilipino. So thus, sabi ng Supreme Court, the respondent Israel has an interesting view. Sabi niya, bagay pabor ang Israel kay Mr. Ong eh. Sabi niya, ay, when Jose Ong was 9 years old, his father, Jose Ong Chuan, became naturalized Filipino. So Section 15 daw ng Revised Naturalization Act ay nag-apply sa kanya na siya ay naging Pilipino sa bilang minor de edad. Tapos consideredly, it was the law itself that had already elected. Ang batas mismo ang nagpumili. Ang batas mismo ang pumili na maging Pilipino siya. Ganon lang kasimple. Tapos, anak ng waiting, kailan pa ba na tayo magkaroon ng tamang kumilik? Mag-ano na lang ako. Shout out si Pastor Rodi Rabi, tapos sino pa, Andrea Gueco watching from Singapore, Rafael Olerb, brilyo siguro to, Bercel Gircoles, concentrate to the case of missing Sabong. Saka na lang yung Duterte Sabong, maumpisan mo kung turuan Rafael kasi mas maraming ibang nanonood po. Tapos Welma Losada, good evening po, Dr. Toto. Kawawa po si Tatay Duterte. Di po makatarungan ang ginawa nila. Okay, mamaya na lang po. Unahin muna natin itong kay Joey Oy. Ortemio Mendoza, Doc Kausing, ba't pinag-usapan pa ang 1935 kasi dapat 1987 na po ngayon ng Supreme Court ang pinakahuling natin, Constitution. Amelia Salinas, here we go again, Doc. Good evening, Rodney. Salamat, Rodney, ha. Rodi Rabi, Congressman Oy, mag-apply kayo sa Kongreso kasama ang mga citizen ng 6th District o mag-rally kayo doon, mga taga 6th District. Si Sario Angkog, Money Speaks. Yon. Wala tayong magagawa. Si Sario Angkog, maayong gabi, Engine, maayong gabi, Isab. Ricardo Aban, natural citizen po si Joey Oy. Pakicheck po ang 1987 Constitution. Tama po, paragraph 2 ng Section 1 ay nagsasabi, those who are born of Filipino mothers or fathers are Filipino citizens. So, Mirna Kramer, Garcia, natural Filipino born pala. Si Joey Oy, bakit si Abante pinaupo mo? Kaloka ka. FLB, tan ng kaso ni Grace po. Tama. Tapos si Bing Dikito, good evening. Dennis Kausing, kapatid ko. Hello, Doc. Toto Kausing, Tirador. Good evening. Eladio Socorro, Tamsak. Wilfredo M. Flores, marami talagang gruesome crimes ang nangyayari sa panahon ni Digong. Sana mabigyan lahat ng hostisya. Tika mo na, kay Joey Oy tayo, bakit yung mga ganun-ganun pa yun? Mamaya na yung ibang topic, ha? Isa Rason, buti pa si Joey Oy may dating may dating magsalita kaysa kay Abante. Tama po kayo. Need Anima, hindi ba pwede mag-i-contempt ang Comelec? Pwede pa-contempt ang Comelec sa ginagawa ng ganoon. Hindi na sinusunod. Hermes Poliosco, Hermes, kumusta ka na? Tapos Drawback Vibranium, tama ba ang tatay naging naturalized at ikaw bata ka automatic? Opo, automatic ka na maging Pilipino basta minor de edad ka pa. Okay? So di na need na mag-action pa. Yes, no more need. Alfonso Badillo, to those who voted for Honorable Oy should drag down the streets those election officers who insist on proclaiming the loser. Nakakagalit talaga. Sorry po, Alfonso. Tama po kayo. Roman Cordillero, the legal arguments you are discussing, Toto, are very impressive. But the arguments discussed by Garcia seem to fit the case of Abante. There was a previous case he cited in which the second place applies. Loko-loko. Ako at saka, tika mamaya. No. Ito, ang isa pang nakabenepisyo sa twisted argument ni Garcia, George Ring Garcia. Inupo nila si General Carranza, Ted Carranza. Second placer lang siya, 40,000 ang boto niya. Tinalo siya ni
ni Attorney Kevin Anarna na 54,000 plus. Ibig sabihin na second place pinaupo ni George Serwin Garcia. At tapos si Carranza, sa takot matanggal sa pwesto, ginawang bahay ang Office of the Mayor. Kabastos. Premier ka ba o hindi? Alam ko sa Premier, sa PMA, pag nag-aral ka pa lang dyan, may honor code na tinatawag, hindi mo sinusunod ang honor code. Ha? Ang sabi sa honor code, thou shall not steal, cheat, or lie. And thou shall not consent to the doing of any. Ikaw, cheater ka nagchi-cheat ka pa. General Carranza, sayang, pinahiya mong PMA tuloy sa ginagawa mong yan. Bilya Baliw, mismong Senate Comelec Garcia, hindi rin niya na-desisyonan itong case na to. Romeo Cordelio, the July 5 issue, which is the effectivity of the finalities, the decision is just kitama ka. Tapos, Bilya Baliw, kasi Romeo, alam ni Garcia, mali talaga ang ginagawa niya kay Oy. Romeo Cordelio, the July 5, tama, ng July 5 na yan ay normal na yan. Region 4, mabuhay ka, Attorney Kausing. Romeo Pabros, Attorney, hindi ba pwedeng mag-file ng disbarment? Papile lang nga natin disbarment ng mga potsang yan. Babit Estrella, Joey Oy, ang congressman namin ng 6th District. Lahat ng mga supporter, Joey Oy, mag-rally na kayo. Lili, tayo na layo na topic ng iba. O nga, Bernard Magtibay. Jeffrey, Katoto, good evening po, mabuhay kayo. Sige, hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po sa lahat. At huwag niyong kalimutan, bigyan niyo ako ng donation para po sa aking hinihingi na pangbayad sa filing fee ng kaso ni sa kaso ni sino to si Erwin Tulfo. Ay dapat bigyan niyo ko ng tulong. So anyway, ang masabi lamang natin dyan is 60,000 po ang babayaran ko sa Senate Electoral Tribunal para ipadeklara na disqualified si Erwin Tulfo na magiging senador. Pero kailangan ginawa ng COMELEC ay pinaupo siya. Ang aking petition for disqualification ay inano ng COMELEC. Ano tawag nito? Usa na ba ko? Ayan po ang aking So ang aking number sa BDO sa GCash, ayan po. Pero nawala ako sa Anyway, out na rin ako. So maraming salamat po sa inyo. I-reload ko lang. Ayan na po ako. So, tulungan niyo po ako sa pagsampa ko ng 60,000 po ang kailangan ko. Dapat sana para disqualify ko si Tulfo bilang senador. Magandang gabi po sa inyong lahat at hanggang dito na muna tayo. At susunod na topic po, in 5 minutes, balik po kayo, may another topic naman ako.